Magandang umaga sa Sir Benjo, ano? So, asynchronous tayo ngayon. Yes, oo. For the 16th time. Alam mo, Sir Benjo, ano? Kasi pwede ko din sabihin sa'yo, ano? Dahil ikaw ang national chair. Kasi pag month of May, closing month natin yan, eh, no? Sana naunawaan nyo na gawaan ng forms ngayon, Sir Benjo. Kaya kung gawaan ng forms, reading, hindi naman nagagawa sa bayan, Sir Benjo. Yeah. Kaya sana naunawaan ng mga teachers kung pinapupunta ng mga principal yung guro sa eskwelahan para dun sa forms at readings na... Yeah, actually, gusto ko lang i-clarify yan kasi nag-post nga ako kagabi, this morning I think, no? Sabi ko, hindi ako makapaniwala na may pinapapasok pa rin. No? Ang context ng sinasabi kong pinapapasok is a text message from a school head, no? In a school within NCR na ang sinasabi, Webes at Biyernes, although asynchronous ang city nila, hindi naman ito sa atin, ano, ito sa Caloocan. Malapit sa atin. Division of Caloocan. Baka naman, ano, kasi gumagawa ng forms. Madali intindihin eh, no? Kung yung context ay kailangan natin i-accomplish. Ito, wala problema sa teacher dyan. Ano? Halimbawa, in many schools, no, in that particular division, may kausap lang tayo naman kanina, yung presidente ng isang faculty. Ang sabi nila, they have to accomplish yung DTR, which is understood. Naman. Diba? Kasi kailangan mong pirmahan ng actual yan eh. No? Hindi gaya ng pandemic natin. Itong araw na to, alam ko marami nagpupunta ng school para doon sa DTR. Yeah, pero hindi pa papasukin mo na bibilang pa rin siya ng 6 na oras, 8 oras. Parang that's too much. No? So, sabi ko nga. Para doon lang sa purpose na pumirma ng DTR. Exactly. No? Yung isang presidente ng high school principal ng Valenzuela nga, nag-comment sa post ko. No? Sabi ko, sir, kung yan kung pipirma lang ng DTR, that's not an issue. No, hindi ko yan ipopost. Pero hindi, 2 araw mapapasukan, regular time, no way. Parang... Pero kung mag-work sa form nila, Sir Benjo, kaya sinasabi ko, pukonsumo yan ng mahabang oras sa eskwela. Yeah. Pero hindi lahat kasi ay... Advisor. Hindi lahat ay kailangang mag-accomplish ng forms. Parang gano'n naman yung context. Sana ang mga teacher naman mababait, sir. Naman. Teacher ka rin, diba? Kasi palagi naman natin ginagawa yan. Kultura na ng mga paaralan yan na kapag na closing month, yung mga end of the school year activities natin ay talagang nagpe-prepare na tayo. Hindi natin kinikwenta yan. Diba? Hindi natin kinikwenta yan. Yes. Ever since ginagawa natin. Nga. Ako, nasa reading team ako dati sabay sa high school eh. Diba? Kaya alam, pag nakasama ko sa reading team, biglang i-read uli. At kahit nagraras tayo minsan, kapag nagraras pala tayo minsan, Sir Benjo, pati Saturday na nagagamit natin. Yeah, kailangan eh. Lalo na ngayon, may order si VP Sara na dapat June, liberated na yung mga teacher. Kaya dapat, pag lumampas tayo ng June, may kaya nga dapat, by end of May, ay tapos na lahat. Yes. No? Tama. No? So we have to understand na we really have to accomplish all these tasks, no, bago mag-graduation, mag-May. Unless babalik talaga tayo ng June. And sa tingin ko, hindi yan kasali, di ba? Kasi kung ikaw ang may pagkukulang, no, at your end, no, hindi mo pwedeng isisi yan sa sistema o sa gobyerno, di ba? Kung hindi mo nagawa yung grades mo prior to the submission, tapos bumalik ka ng June, kasi June na wala ka pang grade. Pagkukulang yan ng guro. That would be a disservice, no, for our, unless there are reasons talaga na pwede nating maintindihan, di ba? Okay. So siguro, yun. Nakaisa na tayo. Okay. Sir Benjo, puntahan na natin itong ating main topic ngayon. Alam mo, nagiging mainit na concern, itong usapin ng school calendar. Yes, sir. Kasi nga, dahil ito sa na-experience natin, na hindi na tayo nakakapag all-site class. Diba? Puro na lang tayo ngayon asynchronous. At sa totoo lang, Sir Benjo, hindi epektibo ang asynchronous. Tama ba? Yeah, nagkakasundo tayo. There is no substitute to face-to-face class. Yes, ang pinakamaganda talaga, epektibo modality ng pag-aaral ay yung papasok yung bata sa paaralan, sa classroom, at makapagturo yung ating mga guro. Tama ba ako? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So dahil dito ay kinoconsider, Sir Benjo, na ibalik na sa dating school calendar na ginakagis na natin. Ano na ba ang balita rito? Matutuloy na ba ito? June to March? Yes, no. That's the... Ang pinag-usapan natin, Sir Benjo, not this school year,
yung susunod na school year, 2024-2025. Hindi yun, no? Kasi kung 2024-2025, wala tayong bakasyon. Kasi lahat yan ay factor din di ba? Kailangan may bakasyon tayo, no? Kung napaaga sana yung sinasabi na aggressive, no? Solution ng DepEd. Hindi, sige. Unahin muna natin, Sir Benjo. Ano ba ang magiging school calendar natin? Itong papasok na, Okay, sige. School year na to. Para alam ng mga guro kasi inaabangan nila yan. Okay. Magsisimula ba yan ng June or July? Etong school year 2024, yes. 2024-2025, magsisimula ito, ganun pa rin, July 29, July 29. 2024. Yun ba yung final na, Sir Benjo? July 29. Final na yan, no? Kasi DepEd Order number 3. Last week ng July yan. Last week yan, no? Last Monday actually, no? DepEd Order number 3, yan na yan, no? Adjusted yung DepEd, yung school calendar natin, no? Okay. Ngayon, ang isa pang there would be further adjustment, no, according to the Department of Education during the Ito yan, itong Yes sir, yes sir. papalo na school year na to. I-adjust uli yan. No, batay doon sa commitment ng DepEd at report niya sa Parang Senate Education Committee. inaapilan ng Senate na mas mapaaga gawing June, tama ba? Well, Senate Basic Education Committee, no, chaired by Senator Gatchalian, facilitated facilitated the hearing, the meeting, and then perhaps consultation, no, with the stakeholders, no, and then of course yung DepEd siya yung nagsabi diyan, no, kasi nag-present tayo, no, ang TDC ay nag-present ng ating proposal, no, July 29 to April 11, so that would be 174 days. July April 29, 2024 to April 11, 2025. Kaya lang, mainit na yan, Sir Benjo. April 11. Well, meron tayong kasi transition yan supposedly, no? Meron pa tayong 2 weeks ng April. Sabi natin, okay lang yan kasi patapos na yan, no? Patapos na and baka i-consume na lang natin yan sa end of school year activities, no? Pero ang maganda rito, no, Sir Bong, pumasok yung DepEd, no? At yung DepEd ngayon ay, convinced na. Kasi noong una, ayaw nila yan. Paulit-ulit na sinasabi, di ba? Ayaw nila yan. Mag-suffer daw yung bakasyon. Sabi nga natin, hindi. Di ba? Ngayon, ang medyo convinced na yung DepEd, in fact, sa report ni ASEC Panchat Bringas, sumulat na sila sa Malacanang ng proposal. At ang proposal nila, mas maganda pa sa atin. No, ang proposal nila ay July 29 up to March 31. Narinig ko yan sa Benjo. Yeah. Sa Senate hearing, ano? Yes, sir. Na pinapropose ng DepEd na hanggang March na lang. March 2025. Itong school year na darating na to. Yes, sir. So yes, kung hanggang March na lang, posible ba yung July 29 pa rin? Yes, July 29. POSY, ang natin. Ang July 29, patatapos ng March. March 31. So that's, bilang yan tama yung tanong mo no? Kasi hindi ng mga tanong ni Senator Gatchalian sa DepEd, no? Siyempre, hindi naman tayo pwede magtanong doon, ano? Ang sagot ni ASEC Bringas, yes, no? Yun na yun, ano? At tinanong, ilang araw yan? Kasi TDC 174, sila ay 165. So that's less, no? Less than 15 days less, no, than the usual traditional 180 days, no. Laban pa rin naman yung DepEd, no. Actually, yan yung mga gusto nating i-resolve, no. Yan yung ayaw naman natin kasi na sabihin na lang sa atin na sobra ng baba, kaya 174 days tayo, no. Kaya pati yung first 2 weeks ng April, laban pa rin tayo doon. But sabi nga natin, if the DepEd would actually consider a better solution to this, why not? No? Basta at least 2025, balik tayo sa June. At yun yung yun naman ang objective natin. Yes, sir. Yes, okay. Sir Benjo, okay ba kayo dito na July 29 to March o yung sinasabi nyo, pinopropose nyo ng TDC na July 29 to April 11? Well, mas maganda yung sa DepEd. Sabi ko nga sa hearing, di ba? Ang sabi nga ni Senator Gatchalian, mukhang dito kinuha ng DepEd ito, di ba? Syempre, nagpakumbaba naman tayo. Masaya tayo dun sa ganung pagkilala, pero sabi natin, mas maganda po no, yung proposal ng DepEd. Sa tingin mo, anong masusunod? Syempre, yung DepEd proposal. Okay. Kaya lang may sakripisyo dito sa Benja na narinig ko, no? Kasi magsasakripisyo ang guro dito. Ano ang appreciation ng teachers natin kung babawasan yung kanilang bakasyon? Well, hindi siya mababawasan. No? Hindi mababawasan kasi nagsara tayo ng Marso, mag-open tayo ng June 2025. So that's 2 months. Sakto lang. Ang isang worry, yung PVP.
Yung PBP. Abay, may utang sa atin ng PBP ang DepEd, di ba? I-offset natin yun. Di ba? Ako, okay yun. Ano? Sa kayo, hindi pa natin yung talagang pinag-uusapan, ano, yung mga detalye niya. Ano? Pero, kung sakali, sasabihin ng DepEd, teka, nag-serve lang kayo 165 days. Kulang. Nasa na yung 2022 namin at saka 2023 na PBP na kulang ninyo. So, diba? magkakautang pa palang DepEd sa atin. Exactly. 45 days lang. No? Ang bakasyon natin ng mga panahon yun. 2 taon po na. Sir Benjo, malapit na yung opening natin. At tingin mo, magkakaroon pa tayo ng ina preparation para sa enrollment? Yes. No, yes sir. Kasi May 31 tayo mag-close. Hindi pinapapasok ang guro ng June Paano yan? Well, para ma-enjoy na yung bakasyon. Sige, tignan natin. Di ba, nagkaroon na tayo ng early registration. Oo, pero hindi sapat yan, Sir Benjo. Hindi sapat, syempre, no? Pero, ano yan, ano? Pagpasok ng July, July. Pwede Pagpasok ng July, dyan po, pwede na ulit tayong pagtrabahuin. No, take note, sir mo, of course, alam mo to, hindi kita kailangan i-remind dito. No? Mas, as a matter of reminder to all our school heads po, no? Yung mga task no, ng July, ang sabi dyan sa DepEd, no, sa DepEd Order number 3, yan ay mga voluntary tasks. No? So, hindi lahat yan magiging involved. Pero, ang maganda lang nito, mandatory yung pahinga ng buong month of June. Yes. Diba? So, mandatory yan. So, buong month ng June, hindi mo ako pwedeng tawagan ng papuntay dito para sabihin maglinis ng paso. Diba? July 1, pwede. Diba? Pero sabi ko, teka lang po, Sir Principal, di pa ako nakakauwi. Nasa Boracay pa ako. Diba? Pwede yun. Sa tingin mo, hindi maglalabas ng school calendar na magsisimula ng June? Kasi meron tayong enrollment brigada eskwela. Ano sa tingin mo? Magsisimula kaya yan ng July? Yes, as a matter of commitment of the Department of Education, hindi na natin gagalawin ito In June, oo. Yeah. Kasi nasabi na ng BP Sara. Yes, sir. The remaining days of school year 2023-2024. Kaya And even yung EOSY break, hindi na natin ito gagawin. Paano? May mga NLC pa nga tayo sa July. Yes. Diba? Yun yung isa nating issue dyan. Anyway, lahat naman yan ay voluntary. So kung magkaroon ng early enrollment ang mga school, utos ng principal, na gawin ng June, ano ang komento rito ng ating mga ng inyong teachers din? Well, if the task is necessary for the operation, the conduct of the enrollment, why not? Diba? Ang sinasabi lang naman natin dito, okay lang ba yun? Huwag lang naman pepersahin. At syempre, dahil lumabas na yung DepEd Order number 5, di ba? Magiging magiging isang task din yan, na pwedeng maging compensable under the existing rules. In fact, under the existing rules, kahit wala pa tong DepEd Order number 5, compensable yan. Kasi beyond the normal teaching duties yan. So dapat meron silang overtime pay, ba sinasabi mo? Overtime pay, overload, or service credit. Sige, Sir Benjo, maraming salamat sa Yes, sir. Thank you rin. pagpapaunlak ulit sa vlog ko ngayon. Ikaw pa ba?